Maligayang pagbabalik kaibigan, at sa solid supporter na laging sumusubaybay sa aking channel na kung saan, mapapanood nyo dito ang mga anime Tagalog recap na mapapawaw ka talaga sa ganda. Andito na tayo sa pinakahihintay nyo sa episode na ito. Ops, teka lang kaibigan, at kung bago pa lang kayo sa channel ko, ay aba, huwag mong kalimutang like at subscribe pagkatapos nyong mapapanood, at i-hit mo na lang ang notification bell at para ma-notify ka kaagad pag may bago akong upload na video. Habang nakikipagtalo ang Ganoff at Jin sa mga sundalo ni Iliga tungkol sa pagbabayad, si Shaki at Pino ay pumasok sa tower. Samantala, si Rebecca at ang B-Cubers ay bumuo ng plano para makatakas sa Cell, sa pamamagitan ng paggawa ng human pyramid. Natapos ang pag-uusap na hinihiling ni Sister na dalhin siya sa Iliga. Sa loob ng tore, umiiyak ang mga batang babae ng B-Cuber at nagsimulang makipag-usap si Mylon kay Rebecca. Binanggit niya na ang lahat ng mga mapanganib na bagay na ginagawa niya sa kanyang channel ay scripted, na labis na ikinagulat ng lahat. Sinabi rin ni Mylon na natatakot siya at nagsimulang umiyak. Ito ang nagudyok kay Rebecca na aliwin siya at tiyaking makakahanap sila ng paraan upang makalabas sa kanilang kulungan kung magtutulungan lang sila. Biglang sinabi ni Copa na kinwestiyon niya ang likas na katangian ng mga bula na tumutunaw sa pananamit ng mga babae, at sinabing naapektuhan nila ang kanilang mga damit at metal na accessories ngunit hindi ang kanilang balat. Sinusubukan ng coach po ang kainin ang mga bula na nagsasabing wala silang lasa. Pagkatapos napansin ni Rebecca na ang mga bula ay hindi rin nakakaapekto sa mga dingding at nagtanong kung may nakasuot ng anumang mga accessories na salamin. Ang ilan sa mga batang babae ay tumugon na sa katunayan ay nakasuot sila ng mga accessories na salamin na ngayon ay natunaw na. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rebecca ang ideya na tunawin ang bintanang matatagpuan sa taas sa dingding. Upang maabot ang bintana, sinabi ni Miyako na maaari silang bumuo ng pyramid formation kung saan sumasang-ayon ang grupo. Nagagawa nilang bumuo ng isang pyramid sa pamamagitan ng pag-akyat sa likod ng isa't isa, na nagpapahintulot kay Rebecca na maabot ang bintana at matuno ito ng mga bula. Gumuho ang pyramid ngunit nagawa ni Rebecca na umakyat sa bintana, lumapag sa kabilang panig ng dingding. Iminumungkahi ng grupo na dapat maghanap si Rebecca ng mga damit at mapa ng lugar, habang humihiling ng pagkain si Coach Po. Nakapaglakbay si Rebecca sa mga air vent at nakarating sa pantry ngunit hinawakan siya ni Iliga na nagtanong sa kanya kung paano siya nakatakas. Sinabi niya na gagamitin niya siya bilang isang laruan, na nag-uudyok kay Rebecca na tanungin ang kanyang mga motibo. Simple lang ang sagot niya na kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil may pera siya at gagawin ng lahat ang sinasabi niya. Sinabi ni Rebecca na higit pa sa pera ang kailangan para maantig ang puso ng mga tao, ngunit sinabi ni Iliga na wala siyang pakialam sa ganoong bagay. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay sumusunod na sa kanya at naaawa siya sa mga taong walang pera dahil ang mga ito ay mabuti lamang para sa pagpapahirap at gawing kasangkapan. Pagkatapos sinimulan niyang gamitin ang kanyang dila para manhid ang katawan ni Rebecca. Sinabi niya na itatago niya ito bilang kanyang laruan at paglalaroan niya ito hanggang sa masira ito. Pagkatapos bigla na lang sumilip si Shaki sa sahig at sinipa si Iliga palayo kay Rebecca, na ikinatuwa niya. Nagalit si Shaki na inagaw ni Iliga ang kanyang kaibigan at hindi pinansin ang anumang sasabihin ni Rebecca. Nagpakita si Jane upang ipagpatuloy ang kanilang laban mula noon, samantala, nagsimulang questionin ni Weiss ang tunay na intensyon ni Homera, at nalaman ni Witch na ang isang chronophage ay patungo sa Planet Gilst, sa headquarters ng Rogue Out. Nag-iisip si Shaki kung ang android ay kapatid ng Four Shining Stars, si Pino, na nagpapadala ng video pabalik sa Witch sa Edon's Zero, ay nagtanong kung nakikita niya ito na sinang-ayunan ng huli. Inamin ni Witch na hindi niya siya nakikilala, ngunit tama ang identification code at sinabihan si Pino na mag-ingat. Hiniling ni Shaki na ibalik niya si Rebecca sa kanila, ngunit sinabi ng makina na ito ay napakahirap nang hilingin ni Shaki na ibalik niya ang kanyang kaibigan. Pinitik ni Sister ang kanyang mga daliri, at nagsimulang pumasok ang mga sundalo sa simbahan. Inutusan ng makina ang kanyang mga sundalo na patayin sila para magawa niyang mga sundalo ang kanilang mga labi,
Sinubukan ni Shaki na habulin siya, ngunit pinaputukan siya ng mga sundalo. Ina-activate ang kanyang gravity ether gear, mabilis siyang lumutang sa ere, na ikinagulat ng mga sundalo at Homura. Sinimulan ni Shaki na salakayin ang mga sundalo ng paisa-isa, na dinaig sila habang umiiwas sa kanilang mga bala. Isa sa mga sundalo ang bumaril ng homang missile kay Shaki at sinubukan niyang malampasan ito ng Mab-Aigo. Si Homura ay sumugod sa kanyang harapan at hiniwa ito sa kalahati, na ikinagulat ng mga sundalo, habang siya ay may hawak na ether na espada. Ipinaliwanag ni Homura na ang kanyang ether gear ay kilala bilang Soul Blade, kung saan tinawag siya ni Shaki na isang samurai at tinawag ng huli ang kanyang sarili na isang kabalyero, ngunit medyo sumasang-ayon nito. Sinabihan ni Homura si Shaki na mauna siya bago simulan muli ng mga sundalo ang kanilang pag-atake. Hinati niya sa dalawa ang kanyang ether sword at inatake sila gamit ang 5-sword fencing, leopard stance. Sa pag-alis ni Shaki, tinitigan ni Homura ang mga sundalo at sinabing hinahasa niya ang kanyang ether gear upang talunin ang Demon King. Habang dinadala ng Rogue Out ang kanilang barko sa kung nasaan si Iliega, nasa ilalim ng barko sina Shaki at Pino dahil sa gravity power ng huli. Matapos talunin ang mga sundalo sa punong tanggapan ng Rogue Out, sinabi ni Homura na hindi siya nasisiyahan, sinabi na ang kanyang talam ay hindi pa busog. Samantala, isang takot na Wise na nanunood mula sa labas ay nagtataka kung siya ay baliw o hindi, habang hinahangaan pa rin ang kanyang pangangatawan. Sa paanan ng Iliega Tower, kasama si Jin at Moscow, nakipagtalo si Ganoff sa mga sundalo ni Iliega, na nagsasabi na kahit hindi nila naihatid ang lahat ng mga batang babae, dapat pa rin silang bayaran. Binanggit ng isa sa mga sundalo na hindi ginagantimpalaan ni Iliega ang hindi magandang trabaho, na labis na ikinadismaya ni Ganoff na nagbabanta sa sundalo ng galit ni Sister. Hindi nabigla ang sundalo at sinabing nagawa na ni Iliega ang kanyang desisyon, na nag-udyok kay Ganoff na gustong makipag-usap mismo kay Iliega. Binanggit ng sundalo na si Iliega ay abala sa mga babae kung saan sinagot ni Ganoff na wala siyang karapatang hawakan ng mga babae. Biglang dumating si Sister sa kanyang barko at sinabing kakausapin niya ng personal si Iliega. Habang nangyayari ito, nanunood sina Shaki at Pino. Napansin agad ni Shaki si Jin, gayunpaman, itinuro ni Pino na dapat tumuon si Shaki sa pagliligtas kay Rebecca at malamang na nasa loob siya, kung saan tumugon si Shaki na tiyak na ililigtas siya nito. Pagkatapos, inutusan ni Sister si Moscow na bumalik sa punong tanggapan ng Rogue Out upang kolektahin ang mga nagtatagal na katawan ng tao at ihanda ang mga ito para sa kanilang remodeling. Siya ay sumunod at lumipad palayo sa kalituhan ng mga sundalo ni Sister.